Nakapag-deliver ako ng 30 order ngayon. Madaling umatake ang sakit sa tiyan ni Ruezo kapag umuulan. Sakto at nadala ko ang paborito niyang lugaw. Ate Juan, yung walang kwenta mong asawa, ilang basurang parcel na naman kaya ang nai-deliver niya. Sa tuwing nakikita ko ang pagiging hampas lupa niya, nakakahiya siya sa pamilya Leo kapag naglalakad sa kalye. Huwag mo na siyang banggitin. Nakakamalas. Araw-araw nakasakay sa sirang e-bike, bilad sa araw at ulan. Wala man lang matinong trabaho. Paano ba ako nabulag para pakasalan ang lalaking iyon? Palayasin mo na siya agad. Hindi na makapaghintay si Young Master Wang na palitan siya. Isang salita lang mula sa pamilya Wang. Katumbas na ng habang buhay na pagde-deliver ng basura ni Chu Chen. Kung nandidiri ka na, edi wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Inabandon ang pabrika sa silangan ng lungsod. Ilang taon nang inabandon na ang lugar na iyon. Sino naman ang magpapadala ng emergency parcel doon? May mga malalakas na naglalaban. At saka, ang enerhiyang ito ay may dalang lamig mula sa labas ng teritoryo. Kahit sino pa siya. Dahil nag-order siya. Ako mismo ang magde-deliver nito. Ye Qingyu, ang dakilang Marshal Venerable ng Daiken. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Ngayong araw, ang mga guhong ito, ang magiging libingan mo. Mga daga mula sa labas ng teritoryo. Kung hindi lang kayo nagtulungan para traidorin ako, hindi nyo ako masusugatan kahit kaunti. Walang masama sa pandaraya sa digmaan. Kapag namatay ka, mabubuksan ang pintuan ng Daiken. Makakapasok ng tuloy-tuloy ang aming hukbo mula sa labas. Ang Daiken. Masisira ba ito sa mga kamay ko? Flash delivery emergency parcel. Sino ang nag-order? Saan galing ang hamak na langgam na ito? Ang lakas ng loob mong sirain ang plano naming tatlong banal. Tumakbo ka na. Hindi ka dapat nandito. Mamamatay ka. Ikaw ba ang tatanggap ng parcel? Gusto mong mamatay? Dahil gusto mo nang mamatay, sumama ka na sa kanya sa kabilang buhay. Mag-ingat ka. Tumabi kayo. Nagmamadali ako para sa susunod na delivery. Imposible. Dinurog mo ang aking Fin Demon Palm gamit ang isang kamay. Sino ka ba talaga? Isang delivery guy na nagmamadali. Wala akong pakialam kung sino ka. Nagpapanggap ka lang. Kuya, pangatlo, gamitin natin ang pinakamalakas nating atake. Patayin siya. Mag-ingat po kayo, tagapagligtas. Ito ang kanilang pinakamalakas na atake. Ang ingay. Ang aking cultivation. Nadurad ang aking dantian. Ang emergency parcel mo. Paki-check kung tama. Huwag mong kalimutang bigyan ako ng 5-star rating sa app. Nakasalalay dito ang perfect attendance bonus ko ngayong buwan. Senior. Isang daliri lang para sirain ang cultivation ng tatlong banal. Kayo po ay isang nakatagong supreme being. Ligtas na ang Daiken. Ako po ang nakababatang henerasyon, ang Marshal Venerable ng Daiken, si Ye Qingyu. Salamat po, Supreme Being, sa pagligtas ng aking buhay. Ang Daiken ay kasalukuyang nahaharap sa mga panloob at panlabas na banta. Lakas loob po akong nakikiusap. Hinihiling ko po na lumabas kayo sa inyong pagtatago, at tanggapin ang posisyon bilang State Preceptor ng Daiken. Ginto, yaman, at walang kapantay na kapangyarihan. Ibibigay po ng Daiken ang lahat ng ito sa inyo. Wala akong interes. Bakit? May benepisyo ba at insurance ang pagiging National Master? May mga delivery pa akong hindi natatapos. Huwag mong abalahin ang pagde-deliver ko. Ito ang tunay na walang kapantay na Master. Itinuturing na parang basura ang kasikatan at yaman. Boss. Umalis na ang lalaking iyon. Malubha ang sugat ni Ye Qingyu at naghihingalo na.
Ito na ang huling pagkakataon natin. Patayin siya. Makakakuha pa tayo ng pabuya pagbalik natin sa labas ng rehiyon. Sa tingin nyo ba, kayong mga walang kwenta, ay makakabawi pa? Hindi maaari. Masyadong malubha ang sugat ko ngayon. Kailangan kong humanap ng tatapos sa 3 banta na ito. Tama. Magpapabook ako ng isa pang delivery. Urgent. Note. Bumalik ka agad para tapusin ang 3 basurang ito. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Ang mga customer talaga ngayon. Ang daming arte. Mamatay na kayo. Dapat tapos na ang shift ko. Pero dahil ginawa nyo ang sarili nyo na bagong order ko. Utos ng customer na tapusin ko kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 pagpipilian. Una, sumuko kayo sa dakian. Pangalawa, kamatayan. Pangatlo, mabuhay ng parang patay. Mamili kayo. Ikaw, sino ka ba talaga? Kami ay mga elder ng Holy Temple sa labas ng rehiyon. Ang lakas ng loob mong patayin kami. Hinding-hindi ka palalampasin ng Temple Lord. Tama, may 1,000,000 sundalo sa likod namin. Ikaw na isang hamak na walang pangalan mula sa dakian. Kakayanin mo ba ang puot ng labas ng rehiyon? Mukhang hindi nyo naintindihan ang mga patakaran ko. Oh. Ang mga laman loob ko. 1,000,000 sundalo. Papilahin mo sila para hanapin ako. Ngayon, sabihin niyo sa akin ang sagot niyo. Maawa po kayo, Panginoon. Pinipili namin ang una. Susuko na kami sa dakian. Pakiusap, bawiin niyo na po ang inyong kapangyarihan. Kaming 3 ay sumusumpa ng dugo ngayon, na maglilingkod sa dakian habang buhay. Kung kami ay magtataksil, parusahan nawa kami ng langit at lupa. Maraming salamat, tagapagligtas. Tapos na ang trabaho. Tandaan mo, yung una at pangalawang order, kailangan parehong may 5-star rating. Kapag kulang ng isang bituin, ikaw ang mananagot sa akin. Huwag po kayong mag-alala, tagapagligtas. Sisiguraduhin ko pong ibibigay ito. Marshal Venerable, patawad po at nanguli ang aking pagdating. Patawarin niyo po ako. Paano nangyari sa 3 ito? Dalhin niyo na sila agad, at bantayang mabuti. Masusunod po. Commander, makinig ka. Nandito po ako. Gamitin ang pinakamataas na intelligence network ng dakian. Kahit anong mangyari. Alamin niyo ang lahat tungkol sa tagapagligtas na ito na nagngangalang Chu Chen. Ang kanyang tunay na pagkatao. Bago mag-umaga, gusto kong makita ang lahat ng impormasyon niya. Mahal na Marshal Venerable, nahanap ko na po. Ang pagkakakilanlan ng ginoong Chu Chen na ito, ay medyo hindi ka panipaniwala. Isang second-rate na pamilya sa Yuncheng, ang manugang ng pamilya Liu. Sa loob ng 3 taon, wala siyang maayos na trabaho. Nabubuhay lang siya bilang isang delivery boy sa lungsod. Hindi lang iyon. Ayon sa aming mga especially iya, kaka-report lang nila. Bago pa man kayo iligtas ng ating tagapagligtas, nasa labas pa siya ng pinto ng pamilya Liu. Nakatanggap siya mula sa asawa niyang si Liu Ruizu.
At sabayaw niyang siliho ng malulupit na pang-iinsulto. Tinawag siyang isang walang kwentang delivery boy. Walang kwenta. Isang daliri lang ang katapat ng 3 banal mula sa labas ng teritoryo. Isang walang kapantay na eksperto. Nagtitiis sa ganitong klaseng, walang kwentang pagtrato sa mundong ito. Ang mga tao ba sa pamilya Leon na ito, ay mga bulag. Ang mga kilos ng isang Supreme, ay tiyak na may malalim na kahulugan. Nagtatago siya sa lungsod, tinatanggap ang kahihiyan. Marahil ay para patibayin ang kanyang puso sa mundong ibabaw. Ngunit ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay, ay dapat bayaran ng dakian. Mahal na pinuno. Kailangan ba nating binalaan ang pamilya Leo, para matuto silang irespeto ang ating tagapagligtas? Hindi maaari. Tinatago ng ating tagapagligtas ang kanyang pagkakakilanlan. Kung ibubunyag natin ito ng padalos-dalos, tiyak na magagalit siya. Para makabayad ng utang na loob, kailangan nating sumabay sa agos, at ihanda ang daan para sa kanya. Iparating ang aking utos. Ang orihinal na nakatakdang idaos ng matataas na opisyal ng dakian, na seremonya ng pagsuko ng 3 banal, baguhin agad ang mag-oorganisa. Ibigay ang karapatang mag-organisa, direkta sa pamilya Leon ng Yuncheng. Mahal na pinuno. Ang seremonya ng pagsuko na ito ay tungkol sa prestihiyo ng dakian. Ang pamilya Leo ay isa lamang second-rate na pamilya. Wala man lang silang karapatang pumasok. Ibibigay sa kanila ang pag-oorganisa. Hindi ito ayon sa patakaran. Patakaran. Ang ating tagapagligtas mismo, ang pinakamalaking patakaran sa dakian. Gagamitin ko ang seremonyang ito, para ibuhos ang lahat ng yaman at karangalan, sa pamilya Leo. Para makataas ng noo ang ating tagapagligtas sa pamilya Leo. Pamilya Leo. Hindi nyo man lang alam kung sino ang inyong pinapatuloy, kung anong klaseng Diyos siya. Malaking balita. Ang Dakian Marshal Venerable na si Ye Qingyu, ay personal na nag-utos, na ang orihinal na Aidaraos ng matataas na opisyal ng Dakian, na seremonya ng pagsuko ng 3 banal, ay ipagkakatiwala ng buo, sa pamilya Leo ng Yuncheng para yorganisa. Inaasahan na gagamitin ito ng pamilya Leo para umangat, at maging isang namungunang pamilya. Marunong din palang gumawa ng paraan itong si Ye Qingyu. Sa ganitong paraan, ang buhay ni Ruizo sa pamilya, ay dapat maging mas maginhawa na. Sa wakas ay makakaahon na rin ang pamilya Leo. Kung malalaman ni Ruizo ang balitang ito, siguradong matutuwa siya ng sobra. Maaga akong uuwi ngayon, para bigyan siya ng isang malaking sorpresa. Boss, pakibalot nga po ng isang bouquet, puting baby's breath. Hindi gusto ng asawa ko, ang mga masyadong matingkad na kulay. Tamang-tama ang baby's breath. Ang galing mo naman sa romansa, I-ho. Ang ibig sabihin ng baby's breath ay tahimik na pagbabantay. Siguradong magugustuhan ito ng asawa mo. Hello. Pakiabot nga po ng kwintas na ito, para makita ko. Sir, limited edition po ito. Ang presyo ay 999. Walang discount po ito. Sakto lang ang pera ko. Pakibalot na po para sa akin. Tatlong taon na. Sa wakas, isang magandang araw ngayon.
Anong ginagawa ninyo? Oh, hindi ba ito ang manugang ng pamilya Liu? Bakit ang aga mong umuwi ngayon? Tapos na ba ang mga delivery mo? Tingnan mo nga ang itsura mong mukhang pulubi. Isang hamak na utusan sa ibaba. Ang lakas ng loob mong tumingin sa akin ng ganyan. Karapat-dapat ka ba? Liu Ruizu, bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Paliwanag. Anong karapatan mong humingi ng paliwanag? Ako nga ang dapat magtanong sa iyo. Bakit ang aga mong umuwi para sirain ang araw ko? Ako ang asawa mo. Sa loob ng 3 taon, nagpakakuba ako sa pamilya Liu. Ganito mo ba ako tatratuhan? Tumigil ka, asawa. Kalokohan. Matagal na akong sawang-sawa sa ganitong buhay na laging hinuhusgahan at puno ng paghihirap. Sa totoo lang, kami na ni Young Master Wang, kalahating taon na. Naibibigay sa akin ni Young Master Wang ang yaman at karangyaan na gusto ko. Ikaw, anong maibibigay mo sa akin? Narinig mo ba? Kung may isip ka, lumayas ka na rito. Huwag mong sirain ang oras namin ni Ruizu. Ngayong nakita mo na. Hindi na ako magpapanggap pa. 3 taon. Sa loob ng 3 taon na ito, nagtrabaho ako sa inyo, sa pamilya Leon na parang aso't kalabaw. Nagpakamatay pa ako, sa pagde-deliver para lang may panggastos sa bahay. Liu Ruizu, sinusuklian mo ba ng tama ang 3 taon kong sakripisyo? Sakripisyo. Ang nakakatawa mong sakripisyo, magkano ba ang halaga? Araw-araw kang nakasakay sa bulok na e-bike, nakakahiya ka. Alam mo ba, na dahil sa iyo, sa circle ng mga socialite, hindi ko may angat ang ulo ko. Katulad ka ng bulok na bulaklak na ito, parehong walang kwenta. Ngayon, ang aming pamilya Liu ay magho-host ng Grand Surrender Ceremony. Malapit na kaming umangat sa itaas. Ang isang basurang tulad mo ay hindi kailanman babagay sa pamilya Liu ngayon. Nakikita mo ba ito? 500,000 ito. Sapat na ang perang ito para bumalik ka sa probinsya at bumili ng bahay. Magpakasal ka na lang ulit sa isang probinsyana. Chu Chen, huwag kang makapalang mukha. Ang katayuan nating dalawa ngayon ay parang langit at lupa. Ako na ang magiging panganay na babae ng pamilyang mamamahala sa grand ceremony. At ikaw ay mananatiling isang hamak na delivery boy habang buhay. Pirmahan mo na agad itong divorce papers. Tapos kunin mo ang mga basura mo. At lumayas ka na sa bilyang ito. Guro. Ito ba ang tinutukoy ninyong pagsubok ng puso sa mundong ibabaw? Ang makita ang pagtataksil ng mundong ito. Sapat na ang nakita ko. Sige. Bumalik ka bukas ng umaga para pumirma sa kasunduan. Huwag mong abalahin ang pagdiriwang namin ni Young Master Wang. Kayong lahat, nakuha na ng pamilya Liu ang karapatang mamahala sa surrender ceremony. Ang pamilya Liu ay malapit nang maging isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. Lahat ng ito ay dahil sa ate ko at kay Young Master Wang. Kapag natapos na ang seremonya, tayo na ang maghahari sa Yuncheng. 没错，王少威武。没错。